Magandang araw po sa inyong lahat. Tagalog no Oshira Sedes, Yamasta Melinda Domoshimasu. Belinde Palima des, Yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. At para po sa aming mga oshirase o mga impormasyon sa araw na ito ay mauuna na po ako, Belinda. Okay, Yoroshiku po. Tungkol po ito sa mga event sa Disyembre sa Shizuoka City. Imagine, Disyembre na. Oo nga. Ang bilis. Pasko na po. Naamoy ko na ang kapaskuhan. Ayun, naku, pati yung gastos, ano? Opo. Okay, Junigatsu no Shinai Ibento Joho des. Okay, narito po yung dalawang event na gaganapin sa Shizuoka City sa buwan po ng Disyembre. Unahin na po natin ang Christmas Fiesta Year 2013. May mga model maker of finished goods at saka yung mga beads, dollhouse making at iba pang mga interesting piece of work ang nakadisplay po at pwedeng bilhin. Ang petsa po ay Disyembre 7, Sabado po yan at petsa 8, balilinggo po yan. Ano? At ang oras po ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Nagaganapin po sa Twin Messe, Shizuoka na nandiyan po yan sa Suruga District. At syempre, yung access po papunta doon ay sumakay po kayo ng Shizutetsu bus sa JR Shizuoka Station Kitaguchi at sa platform 11 na may karatulang Toro Co-op Town na bus ay sumakay kayo. Bali, 10 minuto po yung biyahe, ano? At syempre, bumaba po kayo sa Minami Yubin Kyoku Twin Messe Mae. At kung Shizutetsu Densha o train naman po ang sasakyan ninyo, bumaba po sa Kasugacho Station at mula po doon ay may 12 minutong paglalakad. Ano? Ang parking po sa Twin Messe ay may bayad po at para sa iba pa pong detalye ay tumawag po kayo sa Habi Suishin Kyogikai Shizuoka, bali promotion division po nila ng Habi yon sa 054-286-5105. Bali yung mga Japanese po na pwede mag-entertain by phone ay sa wikang Japanese po lamang, ano. At syempre yung isa pa pong event ay tungkol po sa Kiteko Matsuri. May nakatakdang event po na gaganapin dyan sa Shizuoka Shiken Kobunka Koryukan o yung tinatawag nga po nating Kiteko. So, merong mga stage performances, carnival booth, mga exercises, pagkakataong makasakay daw po sa mga police, at saka sa patrol car, merong mga fire brigade ng musical band at marami pa pong iba. At gaganapin po yan sa Disyembre 1, Sabado, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. So, punta lang po kayo sa Shizuoka City Kenko Bunka Koryukan. Yan po yung Kiteko na nandito sa Suruga District. At syempre yung access po ng pagpunta doon, sumakay lamang po kayo ng Shizutetsu bus sa platform number 8 ng JR Shizuoka Station sa Kitaguchi po yan, ano? O sa platform 21 ng Minamiguchi na may karatula pong Oshika Eigyo Sho. Bali bumaba po kayo sa Oishika Eigyo Sho bus stop, ano? At maaari ring sumakay po sa Miwa Oya Line. Then sa platform number 8 naman po ng JR Shizuoka Station sa Kitaguchi din po yan na may karatulang Shizuoka Daingako. At syempre bumaba po kayo sa Keirin-jo Iriguchi bus stop. May 9 na minutong paglalakad po pamula doon, ano? At para sa iba pa pong mga impormasyon ukol sa Kiteko Matsuri ay makipag-ugnayan po kayo sa telepono bilang 054-202-4300 at again, sa wikang Japanese lang po nag-i-entertain yung mga staff, ano? At para naman po sa mga pointers natin sa Nankai Toraf Kyodai Jishin, ibibigay naman po sa inyo ni Belinda. Maraming salamat, Ate Mel, matapos ang ilang impormasyon tungkol sa ating mga events sa palipaligid. Ano? Ito naman po yung ating mga paghahanda sakali daw pong magkasunog naman sa ating mga safetyness po. Sunog or lindol, yes, ano? Kasi case may lindol kasi meron din daw sunog, ano? Yes, oo. Okay. So, ito po yung mga ibang mga pointers po na dapat natin paghandaan. Sa salitang Nihongo nga po, yung kajiga okitara. Yun po. So, kapag magkalindol nga raw po, malamang na magkaroon din po ng sunog. Sa nakaraang pong Higashi Nihon Daijishin noong Marso
2011 ay may 287 na bahay at gusali ang nasalanta ng sunog. At 121 naman po o 121 ang nasunugan ay dulot po ng lindol. Una nga po ay dapat pong ingatan na maaaring pagmulan ng apoy o ng sunog sakali mang tumigil na ang pag-uga ay patayin natin yung switch ng gas at ng lahat ng dikuryenteng mga kagamitan po. At kung kailangan mag-evacuate daw po ay mangyaring i-off natin yung circuit breaker at ingatan po natin ang kuryente na maaaring pagmulan ng mga sunog. Ano po? Okay po. At yung pangalawa naman pong point, sakaling magkasunog naman, kailangan ipaalam at isigaw natin agad sa lahat o nakapaligid ang salitang kajida. Ito po yung salitang may sunog nga po. At buksayin agad natin ang apoy sa pamamagitan ng ating fire extinguisher. Isara ang switch ng gas din po. At kung masyadong malaki na rin yung apoy ay mangyaring tumakas na kaagad palabas po ng ating mga bahay. Kung nagliliyab na ang bubong o kisame ay tumakas na kayo kaagad, agad-agad po. At lumalabas na gas mula sa sunog ay delikado po. Mag-cover ng towel o yung panyo nga po sa bibig habang tumatakas po tayo palabas. At kahit maliit pa lamang ang sunog, ay kailangang tumawag na po tayo ng 119 at sabihin na kajides o may sunog nga po. At sabihin din ang lugar ng sunog at ang palatandaang malapit sa lugar. Sabihin rin kung ano ang nasusunog po. At yung pangatlo nga pong mga pointer din po ay yung mga dapat nating ihanda. Ito po, maglagay ng mga malalaking gamit po. Huwag pong maglagay ng malalaking gamit sa ating mga pintuan. Kapag lumindol, may pagkakataon pong matumba nga naman ito at maharangan nito ang ating pintuan na dahilan para hindi tayo makalabas. At maglagay sa bahay ng fire alarm po at device para malaman agad kung may sunog nga po. At maglagay sa kusina ng fire extinguisher po. At kapag gumamit ng heater o stove, iwasan din pong maglagay ng mga bagay sa paligid nito. Okay. So, yun po yung mga pointers. Sana po ay nakatulong po sa inyo. Tandaan po natin ito. Mga mahahalagang pointers din kasi yan. Okay, at yan po ang buod ng aming mga impormasyon sa araw na ito. Mula po dito ay nagpapaalam na kami. Ako po si Melinda Yamashita. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, Belinda Palima po. Magandang araw po.